Paano ang tunay na pagsamba sa Diyos? Ito ba ay kapag dumadalo ka palagi sa simbahan? O di kaya naman ay pagsunod sa mga nakasanayang gawain tulad ng mga ritual o tradisyon? Marami ang nag-aakala na iyan lamang ang tunay na pagsamba, na kapag nakikita ng mata at gumagawa ka ng mga nakasanayang gawain ay sapat na ito. Pero ang totoo, higit pa rito ang ibig sabihin ng tunay na pagsamba sa ating lumikha. Narito ang 5 paraan ng tunay na pagsamba sa Diyos, base mismo sa kanyang utos mula sa Biblia. Number 1, worship Him in spirit and in truth. Ayon sa sinasabi ng salita ng Diyos sa Juan chapter 4 verse 24, ang Diyos ay espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa espiritu at sa katotohanan. Ito ang tamang paraan ng paglapit at pagsamba sa ating lumikha. Hindi nakadepende sa mga bagay na nakikita o nahahawakan. Hindi na kailangang gumamit ng mga ribulto, larawan o figura bilang kasangkapan sa pagsamba o tanda ng paggalang. Sinabi ng Panginoong Hesukristo, hindi na ito kailangan at hindi ito ang tamang paraan. Sabi sa Gawa 17 verse 29, sapagkat tayo'y mga anak ng Diyos, huwag nating akalain na ang kanyang pagka-Diyos ay mailalarawan ng ginto, pilak o bato na pawang likha ng isip at gawa ng kamay ng tao. Kung ang Diyos ay espiritu, hindi siya mailalarawan o magiging katulad ng anumang bagay na gawa ng tao o matatagpuan sa mundong ito. Sa paggamit ng mga figura, nalilimitahan nito ang kanyang kadakilaan at kabanalan ng Diyos dahil ang ating isipan ay nakapokus lamang sa nakikita sa halip na nakapokus sa kung sino talaga siya at kung ano ang kanyang kalooban. Ang Diyos natin ay buhay, nakakakita ng lahat at nakakarinig ng ating panalangin at laging kasama natin, hindi tulad ng mga imahen o mga ribulto na may tenga pero hindi naman nakakarinig, may mata pero hindi nakakakita. Sa madaling salita, ang utos na sumamba sa espiritu at katotohanan ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay higit pa sa lahat ng ating naiisip o nakikita. Hindi natin kailangan ng anumang gawang kamay upang lumapit sa Kanya. Ang pagpunta rin sa simbahan at pagsunod sa mga kaugalian ay magandang gawain na tanda ng ating pananampalataya. Pero kung wala namang kasamang pagbabago sa ating puso at buhay, wala itong tunay na halaga para sa Diyos. Ang salita ng Diyos ay malinaw, nais niya ng pagsambang nagmumula sa ating pusong tapat at hindi lamang mga kilos na nakikita ng iba. Ito ang pinakadalisay at tunay na pagsambang nais ng Diyos. Number 2, sumamba ng may paggalang at mataas na papuri. Kapag lumalapit tayo sa Diyos, mahalagang isipin kung sino siya, na siya ang banal, makapangyarihan at dakilang lumikha ng lahat. Kaya ang ating pagsamba ay dapat laging may kasamang malalim na paggalang, paghanga at taos-pusong pagpupugay. Sabi sa Hebrew chapter 12 verse 28, kaya magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tumanggap tayo ng isang kahariang hindi nayayanig. Sambahin natin ang Diyos sa paraang kalugod-lugod sa Kanya, may paggalang at pagkatakot. Hindi natin dapat ituring ang pagsamba bilang karaniwang gawain, nakasanayang ugali o simpleng pangyayari lamang. Ang paglapit sa Kanya ay isang napakagandang pagkakataon. Huwag natin itong gawin ng padalos-dalos o parang wala lamang sa atin. Marapat lamang na siya'y awitan, papurihan at pasalamatan sa Kanyang kabutihan, kapangyarihan at kadakilaan, anumang pagkakataon o sitwasyon. Ang tunay na pagsamba ay nakikita kung paano natin pinahahalagahan ng Diyos sa sinasabi o ginagawa at sa paraan ng ating paglapit ng may takot at paggalang na karapat-dapat para sa Kanya. Number 3, sumamba ng may malinis na puso. Dapat tayong sumamba sa Diyos ng may tapat at malinis na puso. Sabi sa Awit chapter 24 verse 3-4, sa burol ni Yahweh sinong nararapat umahon? Sa banal niyang templo sinong dapat pumaroon? Ang taong malinis ang buhay pati ang isipan, hindi sumasamba sa Diyos-Diyosan at hindi sumusumpa ng walang katotohanan. Ibig sabihin, ang tunay na pagsamba ay hindi lamang makikita sa ating mga kilos o sinasabi, kundi higit sa lahat ay nasa kalagayan ng ating puso. Ang Diyos ay nakakaalam ng ating puso't isipan, kaya kung nais nating lumapit sa Kanya ng buong katapatan, ipagtapat natin ang ating mga kasalanan para tayo ay Kanyang patawarin at linisin sa mga kasalanan. Ito ang paraan para makabalik ang ating relasyon sa Kanya. Kaya bago tayo sumamba, linisin natin ang ating puso at magpakumbaba. Ang pusong malinis at walang dumi ay angkop at kasiyasiya para sa Diyos at dito lamang magiging tunay, tapat at katanggap-tanggap ang ating pagsamba. Number 4, sumamba ng may pasasalamat.
Pumasok sa kanyang mga pintuang daan na may pasasalamat at sa kanyang mga bakuran na may papuri. Ipinapaalala nito na ang ating paglapit sa Diyos ay dapat laging may kasamang pasasalamat para sa lahat ng kanyang kabutihan at biyayang natatanggap. Ang pagpapahayag ng pasasalamat ay hindi lamang mga salitang binibigkas, kundi kasama rin nito ang tunay na damdamin at kilos. Ang Diyos ay nalulugod sa taong lumalapit sa kanya na puno ng pasasalamat at taus-pusong damdamin. Ang ganitong uri ng pagsamba ay hindi lamang nakikita sa loob ng simbahan, kundi sa bawat araw ng ating pamumuhay. Ipaalala sa ating mga sarili na ang pasasalamat ay mahalagang bahagi ng ating pagpupugay sa Kanya, hindi lamang sa sinasabi, kundi higit sa lahat sa ginagawa at pinaniniwalaan natin. Number 5. Sumamba gamit ang iyong buhay. Ayon kay Apostol Pablo sa Roma chapter 12 verse 1, sinasabi ng Diyos, ialay ninyo ang inyong sarili bilang buhay na alay. Hindi ito tulad ng mga handog na hayop sa lumang tipan na pinapatay. Ang buhay na alay ay nangangahulugang araw-araw mong inaalay ang iyong sarili, katawan, isip at kalooban sa paglilingkod sa Diyos. Ito ay pagtatalaga ng buhay na malinis at hindi nakikibahagi sa kasalanan. Ito ay ang pagsamba na hindi lamang sa loob ng simbahan tuwing linggo, ngunit sa bawat kilos, desisyon at salita. Ibig sabihin, pinipili natin gawin ang tama at sumusunod sa kalooban ng Diyos sa lahat ng pagkakataon kahit walang nakatingin at kahit mahirap gawin. Ginagawa natin ito bilang pasasalamat sa habag, pag-ibig at biyaya na ibinibigay ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, huwag nating limitahan ang pagsamba sa mga bagay na nakikita lamang ng mata o mga gawaing nakagawian na lamang. Ang tunay na pagsamba ay nagmumula sa puso, isinasabuhay sa araw-araw at sumusunod sa kung ano ang tunay na nais ng Diyos. Tanggapin natin ang kanyang mga utos, pahalagahan ang kanyang mga salita, at ipakita ang ating pag-ibig at paggalang sa kanya sa bawat kilos at desisyon. Ito ang tunay na paraan ng pagsamba na kalugod-lugod sa kanya, ang pagsamba na totoo, tapat at buong-buo. Salamat sa inyong pakikinig. Naway maging gabay ito sa inyong pamumuhay at pananampalataya, mangyaring manatili at pagpalain kayo ng Diyos.